Mag-advertise muna ako mga kaibigan, no? Mayroon tayong stock ng dark chocolate ngayon. First come, first serve, magtawag o mag-text lang kayo sa number na ito. 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw. Kaya ina-advertise ko para for your health. Subukan nyo. At para matulungan natin yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Pangulong Marcos umapila sa publiko ng panalangin para sa kanyang tagumpay. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na samahan siya sa panalangin ng pagkakaisa na aniyay mahalagang sandigan upang maayos na magampanan ang pamahalaan ang tungkulin nito sa sambayanan. Ayon sa Pangulo, hinihiling niya ang panalangin ng publiko hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa buong bansa. Sinabi niyang ang suporta ng mamamayan ay mahalaga upang matagumpay niyang maisakatuparan ang kanyang mga responsibilidad bilang Pangulo. So ito yung kanyang exact na salita. Hinihiling ko sa inyong lahat na ipagdasal ako at naway magtagumpay ako. Binigyan diin niya na ang tagumpay ng isang Pangulo ay hindi lamang pansarili kundi tagumpay rin ng buong bansa. Dahil dito, sinabi niyang nananatili ang kanyang layunin na maglingkod ng tapat at maayos para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Yes, wala namang problema. Actually, ang Bible, mayroong verse sa Bible na let's pray for our governing authorities. Pagdasal. Kailang, depende na sa taong bayan yan. Ako, to be honest, pinagdarasal ko ang Pangulo. At hindi lang siya. Lahat ng government officials, pinagdarasal ko na sana magkaroon siya, Pangulo, Vice President, Senators, Congressman, Governors, Mayors, magkaroon sila ng takot sa Diyos. Kasi ang government official na may takot at pagmamahal sa Diyos, hindi yan gagawa ng kalukuhan. Hindi yan, yung corruption na yan, maiiwasan kung ang government officials natin may takot sa Diyos. Yan ang dasal ko sa Panginoon. Sabi ko, ang prayer ko ganito, Lord, nakikita mo talamak ang corruption sa bansa at kilala ang Pilipinas, the only Christian country in Asia. So kung Kristiyano kami, ang dala-dala namin pangalan ng Panginoong Hesus. So sinong napapahiya dito sa talamak na korupsyon sa Pilipinas? Sabi ko, Panginoon, ikaw ang napapahiya. Kaya, my prayer, please lang, makialam ka. Salamat ka ko sa Panginoon. Dahil sa ini-expose mo ang talamak na korupsyon para once and for all, ma-expose ito at mapigilan na. So, yung flood control na yan, I believe na inalaw ng Panginoon yan para ma-expose ang talamak na korupsyon. Yung 2024 na speech, pinagmayabang, 5,500 flood control project. Oh, believe na believe tayo ng una. Kala natin, totoo lahat. Yung pala, after 2 days, pinak-check ng Bagyo Karina ba yan? Inalaw na yan ng Panginoon hanggang ngayon. Nabulgar na yung talamak na korupsyon. Hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang infrastructure program ng Yes. Ako, ipinagdarasal ko. I don't know sa inyo.
Kanya-kanyang desisyon yan eh. Oh. Yung kay Cara David, anong wish niya? Lahat ng kurakot sana. Maraming natutuwa doon. Depende. Pagdasal ang kanyang tagumpay. Kaya lang, I doubt. Sa rating niya ngayon, kasi makikita mo kung sinusuportahan pa ba siya ng Pilipino. Sa mga sumusuporta sa kanya, ay talagang ipagdarasal. Kaya lang yung nagagalit na, yung dismayado, hindi mo masisi ang taong bayan na iba na ang dasal. Baka dasal ni Cara, birthday wish ni Cara David ang idasal kung dismayado, kung galit. Depende na sa tao. So ako, hangad ko ang tagumpay ng Pangulo. Kasi kung matagumpay siya, ang panalo ang taong bayan. Kaya lang sa ngayon, considered ba siyang tagumpay? Kung ako ang tatanungin nyo, he is a failure. Wala. Umasenso ba ang buhay ng Pilipino mula nung umupo siya? May personal assessment, hindi. Yung pangako niya na bayan, babangon muli. Mag-create tayo ng maraming trabaho. Presyo ng bigas, pababain natin ng 20 pesos. Ang dami niyang pangako. Walang magugutom na Pilipino. Yan ang aking legasiya na gustong iwanan. Halos lahat ng sinasabi niya hindi natutupad. I'm sorry opinion ko lang ito, I might be wrong. Baka hindi ko lang nakikita yung maganda niyang ginagawa. Just tell me, ano ba yung maganda? Wala akong... Ang isa lang na masasabi ko na ano niya is yung NTF LCAC ni Tatay Digong kung paano ubusin na itong makakaliwang grupo. Tuloy-tuloy. Yan ang nakikita ko. Sinuporta niya ang NTF LCAC. Kaya halos wala nang magawa ang mga makakaliwang grupo, yung mga nanggugulo sa kabundukan dahil pinagpatuloy niya. But aside from that, wala na. Build, ginawa niyang build better more. Wala. Halos wala nang infrastructure project. Corruption, imbis na ituloy niya yung PCAC, Presidential Commission on Anti-Corruption ba? Itinanggal niya, inabulis niya. Wala na. So, yung magandang relasyon na natin sa China, na sinimulan ni Tatay Digong, binaliktad niya, masyado siyang dumikit sa US. Ito, madadamay tayo, giyera ng US at China over Taiwan. Ang dami niyang ano. So, good luck po sa Pangulo. Sana magtagumpay kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila, ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na yun ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero ilang itapani. So gamay yun kaayo tungod sa kagamay silang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.